Magandang araw! Welcome to my channel. Ako nga pala si Binibining Bernadette Lokban, nakasalukuyang 3rd year BSEd major in Filipino. Ngayong araw ay ating tatalakay ng kwentong bayan. Noong unang panahon, bago pa man magkaroon ng mga aklat, television at makabagong teknolohiya, ang mga kwento ay buhay na sa bawat pamayanan o sa anumang sulok ng ating bansa. Sa pamamagitan ng matatanda, ay nakikwento nila sa mga kabataan ang kanilang kultura, kasabihan at kaugalian na meron tayo. Ang mga kwentong ito ay hindi lamang isang libangan, kundi nagsisilbing gabay, aral at salamin ng kultura. Kaya ngayon, ano nga ba ang kwentong bayan? So alamin natin ang kahulugan. Ano nga ba ang kwentong bayan? Ang kwentong bayan ay isang kwento na nagsasalaysay na nagmula sa ating mga ninuno at pinapasa sa pamamagitan ng bibig. Ito ay naglalaman ng mga kwento tungkol sa pinagmulan ng mga bagay, lugar, hayop o pangyayari, kadalasang may aral o moral na itinuturo sa mga mambabasa. Ang mga tauhan dito ay maaaring tao, hayop o mga nilalang na may mga kapangyarihan. May katangian ang kwentong bayan. Ito ay ang una ay walang tiyak na may akda dahil nga ito ay nagpasalin-salin lamang sa dila na gawa ng ating mga ninuno. At ang pangalawa ay may simpleng kwento. Dito dahil madali mong maunawaan ang daloy ng kwento at angkop sa lahat ng mga may edad. At ang ikatlo ay naglalaman ng aral dahil ito ay nagsisilbing gabay sa tamang asal at pag-uugali. At ang kaapat naman ay nakabatay sa kultura. Ito ay sumasalamin sa kultura, tradisyon, paniniwala ng mga Pilipino. Sa madaling salita, ang kwentong bayan ay hindi lamang kwento. Ito ay bahagi ng ating pagkatao bilang isang bansa. Ngayon naman ay dumako tayo sa uri ng kwentong bayan. Ang una nga dito ay ang alamat. So, pag sinabing alamat, ito ay kwento na nagpinagmula ng isang bagay, lugar o pangyayari. At pag ang pangalawa naman ay pabula. Dito naman ay ang mga gumaganap ay mga hayop. At ito ay layunin magbigay aral sa pamamagitan ng kanilang mga karanasan. Sunod naman ay mito. Ito yung mga diyosa o mga diyos. O sila yung may mga kapangyarihan na nilalang. At ang pangatlo ay ang parabola. So pag sinabing parabola, ito ay hango sa isang Biblia na kwento. Ito ay may malalim na aral, kadalasan may kaugnay sa relihiyon o moralidad. Ang kwentong bayan ay may mahalagang layunin sa ating lipunan. Ang una ay magbigay aral upang hubugin ang wastong pag-uugali ng mga kabataan. Pangalawa, magpaliwanag ng mga pinagmulan ng mga bagay na hindi kayang ipaliwanag noon ng agham. Pangatlo, magbigay aliw sa pamamagitan ng malikhaing pagkikwento. At higit sa lahat ay mapanatili ang kultura at tradisyon. Ito ay nagsisilbing tulay mula sa nakaraan patungo sa kasalukuyan. Sa makabagong panahon, maaaring nagbago ang paraan ng pagkikwento mula sa bibig na matatanda hanggang sa digital platform tulad ng video at social media. Ngunit ang diwa ng kwentong bayan ay nananatili. Patuloy itong ginagamit sa edukasyon, pelikula at iba pang anyo ng sining upang may pasa sa bagong henerasyon. Sa bawat kwentong ating naririnig, dala natin ang tinig ng ating mga ninuno, ang kanilang karanasan, paniniwala at karunungan ay patuloy na nabubuhay sa bawat salaysay. Kaya't pahalagahan natin ang mga kwentong bayan dahil dito nagsisimula ang ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Ayan lamang po ngayong araw. Maraming salamat. Muli ako si Binibining Bernadette Lokban. Hanggang sa muli, paalam mga bata!